Evacuees are not only provided with shelter and food, they also receive psychosocial support such as counseling. For details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, okay, psychosocial counseling, ibang klase yan. Magandang hapon, Lord and Denise. Nandito tayo ngayon nga sa Hagonoy Sports Complex, kung saan ay patuloy pa din ang pagdating ng ilan nating mga kababayan na apektado ng pagbugso-bugso ng ulan, dala nga ng habagat. Sa ngayon ay nasa 500 na mga individual na ang nandito at inaasahan na dadami pa yan dahil ayon sa kanilang barangay ay mayroon ngang ilang mga bahagi dito na hanggang bewang at hanggang dibdib pa din ng baha. Itong barangay na kasi ito, Lord, malapit ito sa ilang mga katubigan, partikular na nga ang Laguna Lake, kung saan isa ang tagig sa mga tributaryo nito. Kaya naman naisipan ng lungsod na sa kanilang programa ng araw, isama ang pagsiguro na yung mga residente na lilikas ay mabigyan ng psychosocial support, gaya na lamang ng counseling dahil hindi lang naman daw basta paglikas o safe space ang nila'y kailangan ng mga tao, kundi gayon din ang masiguro na ang kanilang mental well-being ay nasa maayos na lagay para magpatuloy sa kanilang pamamalagi, syempre sa evacuation center. Kasi katulad na lamang na nakikita natin sa screen, yung mga tents nila ay talagang limitado lamang yung kanilang magiging galaw at may ilan na mga syempre mga takot sa maliliit na mga espasyo o takot kapag umuulan o kumukulog. Yung iba naman ay nagsilutangan yung mga gamit. Yung iba naman ay maaari na namatayan daw ng kanilang mga alagang hayop. Kaya naman ang ganitong programa ay makasisiguro na hindi lang ligtas ang mga residente, kundi nasa maayos din ang kalagayan ng kanilang mental health, of course. Actually, Lord, dagdag ko lang. Kasi bago ka makapasok dito sa loob ng sports complex, meron din silang pet haven dito. Kasama yun sa ating i-feature sa live kanina. Meron silang para mga cages para sa mga alagang hayop na inilikas din kasunod nga ng pagbaha. Okay, Arles, I want to go back to the psychosocial counseling. Paano yun? Gaano kadalas in one day? Pwede ba silang umulit in several sessions? At saan ginagawa? At saan ginagawa? And lastly, pwede rin ba na one-on-one session kung yan ay kanilang i-request at sa tingin nila yan ay kanilang mas kailangan? Tama ka dyan, Denise. Actually, bago magsipasok ang mga evacuees dito ay nagkakaroon muna ng assessment. Kasama na dyan yung pagkumpirma kung galing ka talaga sa Barangay Hagonoy katulad nito. At syempre kapag ka na-validate na yung iyong address at kasama mo na ang iyong pamilya o ang ilang sa mga kasamang lilikas, ay ayun na yung susunod na step dito. Kailangan dumaan sa psychosocial assessment din. Yun nga kung kumusta ang pakiramdam ngayon, may nararamdaman bang takot, at syempre pinangungunahan niya ng ilang mga eksperto katulad na lamang ng mga barangay health workers na nai-train din naman sa ganitong mga klase ng sitwasyon tulad ng mga bagyo na dumadating nga. Actually, yung ilan sa mga nating naabutan kanina, merong mangilan-ngilan pa na bumalik para makamustahin ang kanilang lagay dahil bukod nga doon ay may mga buntis din na syempre baka nangangamba para sa kaligtasan ng kanilang dinadala at syempre yung mga bata na dito actually meron 247 kaya mahalaga daw talaga ito para sa kanila. Sorry, what kind of I wanted to ask also, meron bang certain activities that are being offered to the kids naman? Kasi I'm sure iba yung iba yung pangangailangan ng adult sa mga bata. Tama, Denise. Meron sila ditong ginagawa. Meron ditong social worker na pumupunta. Kanina nga ay nag-session sila. Sabi dito ay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. ay merong mga social worker and other barangay workers na sumisiguro na yung mga bata ay abala sa kanilang oras dito. Kanina ay tinuruan sila ng ilang mga awitin, tinuruan sila na magbasa, magsulat at magkulay. Meron pa nga silang mga nakita natin kanina na nakapaskil dito na kanilang mga artworks. Ayun daw ay parang mga paper mache or paper cutouts kung saan ay mas nakakaengganyo daw sa mga bata na ma-distract sa nangyayaring pag-ulan nga ngayon, lalo at wala sila sa kanilang mga tahanan, dagdagan pa ng ilang araw na walang pasok. Baka daw makalimutan ng mga estudyante ang kanilang mga natututunan, kaya naman ito daw ay medyo refresher na rin in a way. Dahil ang human being ay hindi lamang flesh and blood, kundi pati na rin ang isipan. Okay, maraming salamat sa oras mo. Mobile journalist Arles de los Santos, nandyan po sa Taguig. Thanks, Arles.